Magandang araw mga ka-summer. Handa na ba kayong masaksihan ang pinakamahirap na laban ng isang asawa? Sa episode na to, hindi lang korporasyon ang kailangan patakbuhin ni Jessa. Kailangan niya protektahan ng isang lihim na maaring sumira sa lahat. Habang pilit niyang pinapatunayan ang kanyang kakayahan sa gitna ng mga mapanghusgang board members. Isang mas masalimuot na usapin ang sumalubong sa kanya sa loob ng tahanan. Ang pagbubuntis na hindi niya alam kung paano ipapaliwanag sa asawang si Santiago na wala namang maalala. Paano nga ba itatago isang katotohanang unti-unting lalabas kasabay ng lumalaking tiyan? At hanggang kailan magtatagal ang matamis na pagsasama kung ang pundasyon nito ay nakatayo sa mga kasinungalingan? Ako si Miss Maria, simulan na natin. Nagpatuloy si Jessa sa pagsasalita. Alam ko marami ang nagdududa, ngunit hindi ako nandito para ipilit ang sarili ko. Nandito ako para ipakita na kaya nating ituloy ang pangarap ni Santiago para sa kumpanyang ito. Tahimik ang buong silid, ang kaba niya, halata pa rin. Ngunit may lakas ang tinig niya. Pagkatapos ng opening speech niya, agad na nagtaas ng kamay sa Lexus. Nakakunot ang noo, may halong ngisi. No offense, Ma'am Jessa, madiin itong sabi. Pero hindi ka qualified. Wala kang business background. Wala kang corporate experience. Aquino Group ito. Hindi tindahan sa palengke. Kung ipipilit mo sarili mo, lulubog ang kumpanya at madadamay ang lahat ng libo-libong empleyado na umaasa sa Aquino Group. Tumangutango si Violet, sabay pasaring. Masakit man pero tama sa Lexus. Ang kumpanyang ito ay hindi pwedeng ilagay sa kamay ng isang baguhan. Lalo na at walang alam. Naniniwala ako na inakit mo ang anak ko. Baka nga ikaw may kagagawa ng pagkamatay niya para makuha ang lahat ng yaman na naipundar niya. Bintang ni Don Gilbert. Umalingaw-ngaw ang bulungan sa silid. Ramdam niyang init sa kanyang pisngi at nanikip ang kanyang dibdib. Para siyang batang pinagtatawan sa gitna ng klase. Halos hindi siya makagalaw. Pero bago pa siya tuluyang mawala ng lakas, may nagsalita mula sa kabilang dulo ng mesa, isang board member na matagal ng kaibigan ng pamilyang Aquino at pinakamatanda sa lahat, si Mr. Gomez. Tumayo at nagsalita. Narinig kong lahat ng argumento at sentimiento, ngunit nakita ko rin ang tapang ng babaeng ito. She may not have experience, pero may karapatan siya at higit sa lahat, siya ang asawa ni Santiago. Pinili siya ng dating CEO bilang kabiyak ng dibdib. Tahimik ang lahat, napatingin siya kay Mr. Gomez. Nagulat, ngunit unti-unting nabuhayan ng loob. Bigyan natin siya ng pagkakataon, dagdag pa nito. Maraming salamat po. 6 na buwan, kung walang pagbabago, kusa akong aalis sa posisyon bilang CEO, hamon niya. Isa-isa, may mga sumang-ayon. Una, may pagdududa, ngunit nang marinig ang sigasig sa tinig niya, nagtaasan ng mga kamay ng ilan pang board members. 6 months, sabi ng isa. Let's support her, dagdag ng isa pa. Nanginginid ang luha niya, ngunit pinipigilan. Tumayo siya ng tuwid at nagsalita. Salamat po. Pangako ko gagawin ko lahat para hindi kayo magsisi. Sa loob ng 6 na buwan, ipapakita ko sa inyo na hindi ako basta asawa lang ni Santiago. Itutuloy kong naiwang adhikain ng aking asawa. Siguro naman sa loob ng 6 na buwan ay nakabalik na si Santiago. Nagpalakpakan ng ilan kahit na mahina. Kitang pagkainis ni Lexus, Violet at Don Gilbert. Pagkatapos ng tensyonadong board meeting, halos manghinang tuhod niya. Pinilit niyang huwag ipahalata pero pagbalik niya sa sariling opisina ay halos mapaupo siya ng marahas sa swivel chair. Grabe yun, bulalas ni Maya. Hawak ang dibdib. Para kung nanonood ng pelikula. Akala ko anytime bubuhusan ka ng tubig ni Violet o kaya itatapon ka ni Lexus palabas ng bintana. Napangiti siya ng bahagya. Kung wala kayo, baka hindi ko kinaya. Salamat Maya. Luther. You did well. Sabat ni Luther na nakasandal sa gilid ng mesa, nakahalo kip-kip. Hindi lahat ng tao kayang ginawa mo. Napabuntong hininga siya. Hindi ko alam kung tamang ginawa ko. Pero wala nang atrasan. Sana'y maging maayos ang lahat sa loob ng 6 na buwan. Lumapit si Maya, bahagyang ngumiti.
Kaya mo yun. Tutulungan ka namin. Muli siyang ngumiti kahit naramdam ang bigat ng responsibilidad. Sinubsob niya ng sarili sa trabaho. Isa-isang binuklat ang mga folder. Binasa ang reports. Pinakinggan ng insights ni na Luther at Maya. Para siyang estudyanteng nag-aaral muli sa mga simula. Pero determinado siyang matuto. Lumipas ang ilang oras. Napatingin siya sa wall clock. Mag-aalas 6 ng gabi. Grabe, late na pala. Mabilis niyang sambit. Sabay kumpul ng mga papel at sinilid sa bag. Nagulat si Maya. Ma'am Jessa, saan ka po pupunta? Umiling siya. May inasikaso lang ako. Nagtakang dalawa, ngunit hindi na nagtanong. Nakita nilang nagmamadaling naglakad palabas ang bagong CEO. Parang hinahabol ng oras. Pagkadating ni Jessa, halos tumadsad na siya sa pagod. Sa labas pa lang ng ospital, mabilis siyang nagayos ng buhok. Pinunasan ng pawis sa noo at pilit ng ngumiti. Ayaw niyang mahalata ni Santiago na galing siya sa maghapong halos mamilipit sa trabaho at tensyon. Pero pagpasok niya sa silid, natigilan siya. Nandoon si Yaya Dora, nakaupo malapit sa kama ni Santiago at ang nurse na nagbigay sa kanya ng lab test. Jessa! Masayang bati ni Yaya Dora, sabay tayo at lapit. Congratulations anak! Parang tumigil ang oras na yung lalamunan niya. Anong ibig niyo sabihin? Nabanggit sa amin ng nurse ang lab test mo. Mrs., hindi po ba ninyo binasa? Singit ng nurse. Mahinahong gumiti. Positive pregnancy test. Buntis po kayo. Congratulations po. Nagmamadali ako noong isang araw. Hindi ko na naipaliwanag. Halos mabingi siya sa salitang yon. Nalamig ang kanyang mga palad. Kumabog ang dibdib niya na parang sasabog. Napating si Santiago sa kanya. Hindi siya kagad nakapagsalita. Lahat ng pagod sa katawan, lahat ng lihim na tinatago niya, parang biglang bumigat ng doble. Nalamig ang kamay niya pero kagad siyang nagpumilit ng ngiti. Hindi ko pa kasi nabasa ang lahat ng lab test. Baka naman nagkamali lang. Mabilis ng tugon. Pilit na kalmadong tinig kahit na nanginginig ang kalamnan niya. Tumigil saglit ang oras. Napatingin siya kay Santiago na sa halip na magduda ay unti-unting ngumiti. May kislap sa mga mata nito. Isang ningning na matagal niya nang hindi nakikita. Mas mainam na magpa-check ka ulit sa OB-GYN, sabi ni Santiago. Puno ng lambing, tinaas nito ang kamay na pinapalapit siya. Hinawakan itong kanyang kamay na tila ba ayaw bitawan. Para masiguro natin. Pero ngayon pa lang, Jessa, masayang-masaya na ako. Magiging tatay na ako. Hindi lang ako makatalon na makasigaw dahil sa mga sugat ko. Anitong marahang pinisil ang kanyang palad at dinala sa labi upang hagkan. Napatitig siya sa mukha ni Santiago, bakas ang pag-asa at saya na may bagong miyembro ng kanilang pamilya. Ngunit wala lang itong maalala kaya ganito ang reaksyon sa pagbubuntis niya. Pero hindi niya nakakalimutan ang sinabi nitong ayaw siyang maging ina ng mga anak nito. Napilitan siyang tumango. Itinagong pangamba sa isang pilit na ngiti. Sige, bukas. Magpapacheck ako ulit. Kinabukasan, nakatulala si Jessa sa harap ng OB-GYN habang paulit-ulit itong binabanggit ang resulta. Buntis siya at kumpirmado na. Parang lumulubog ang paligid ngunit pilit niyang inipon ang sarili. Sa isip niya, kailangan niya maging matatag. Kung pwede lang itago to kay Santiago, ginawa niya na. Pero paano? Araw-araw niya itong makakasama. Darating ang oras, hindi niya may tatagong lumulobong tiyan. Pagbalik niya sa kwarto nito, sinalubong siya ni Santiago ng isang ngiti. Halatang sabik na malaman ang resulta. Anong sabi ng doktor? Tanong nito, may halong kabat pananabik. Napapikit siya saglit sa kangumiti. Kumpirmado, buntis nga ako. Parang bata si Santiago na kung hindi makatayo ay tiyak na tumalon sa tuwa. Hinila nitong kamay niya at mahigpit na hinawakan. Jessa, ang saya-saya ko. Magiging tatay na ako. Naluha siya, hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sa bigat ng lihim na kinikimkim. Ngunit pinilit niyang ngumiti. Lumapit si Santiago, hinaplos ang kanyang pisngi. Huwag kang mag-alala. Nangangako ako, aalagaan kita at ang ating anak. Kahit na anong mangyari, pipilitin ko magpalakas agad para maalagaan ko kayo. Ngunit sa harap ng mga mata nitong puno ng pag-asa, napilitan siyang sumang-ayon. Oo, aalagaan natin na magiging anak natin. Magiging masaya tayo.
At sa unang pagkakataon, matapos ang lahat, yumakap siya rito ng mahigpit. Pilit tinatabunan ng init ng yakap ang malamig na katotohanang hindi niya masabi. Araw ng paglabas si Santiago sa ospital, nakaupo ito sa wheelchair. Pero baka sa mukhang tuwa at pananabik. Si Jessa naman, bagamat nakangiti, ramdam ang kabog ng kanyang dibdib. Mas lalo pang dumadami ang mga sikreto niyang tinatago. Pagdating nila sa bahay ni Yaya Dora, sinalubong sila ng sariwang hangin at katahimikan. Medyo liblib ang lugar. May malawak na bakuran at ilang puno ng mangga at bayabas. Wala ring ibang bahay na malapit. Ang ganda naman dito, masayang sabi ni Santiago habang ginagalang tingin. Tahimik, para tayong may sariling mundo. Napatingin siya kay Santiago, kita niyang ningning sa mga mata nito, parang walang iniisip kung hindi ang kasalukuyan. Samantalang siya, hawak ang manibela ng kanyang isip, pilit iniipit ang katotohanang panandalian lang ito hanggang hindi pa nito naalala ang lahat. Lumapit si Yaya Dora at tinapik ang balikat niya. Huwag kang mag-alala, ligtas kayo dito. Kagaya ng sabi mo may 2 taong nagbabantay mula sa malayo. Bulong nito, ngumiti siya bilang tugon. Oo, Yaya. At least, makakapagpahinga siya at siyak na mabilis gagaling. Samantalang lumapit siya tinulak ang wheelchair ni Santiago papasok sa sala. Habang lumilibot to ng tingin, tila babata na tuwang-tuwa sa bago nitong paligid. Jessa, para tayo nagsisimula ulit. Pakiramdam ko, bago lang tayong kasal. Napalunok siya. Gusto niyang sumabay sa tuwa nito pero sa loob-loob niya ay may malamig na pader ng katotohanan. Kapag bumalik ang alaala nito, mawawalang saya nito. Ngunit nang lingunin siya ni Santiago at ngumiti ng buong puso, hindi niya na nagawa pang itago sariling emosyon. Bahagya siyang yumuko at dahan-dahang yumakap mula sa likod ng kanyang asawa. Ramdam ang labis na pagmamahal para dito. Unang gabi nila ni Jess at Santiago sa simpleng ngunit maayos na bahay. Tahimik ang paligid, tanging huni ng kuliglig at ampas ng hangin sa mga dahon ng maririnig. Nakahiga si Santiago sa kama, nakasandal ang unan sa likod nito. Hindi pa rin kaya ng mga paa niya ang bigat ng katawan, kaya't hawak nitong kamay niya. Jessa, mahinang bulong nito, sabay haplo sa kamay ng babae. Salamat ha, kung hindi dahil sa'yo, hindi ko alam kung nasan na ako ngayon. Pilit siyang umiti, tinagong kabang parang lalong humahaba sa bawat salita ng asawa. Wala yun, ang mahalaga ligtas ka na at nagpapalakas na lang. Napangiti si Santiago sa kamarahang hinilang kamay niya para ilapat sa dibdib nito. Hindi ko kayang suklian lahat ng ginagawa mo ngayon. Pero pangako, babawi ako kapag kaya ko nang tumayo. Kapag bumalik na lahat ng lakas ko. Ako naman ang mag-aalaga sa'yo. Napatitig siya sa mga mata nito. Kung alam lang nito kung gaano kabigat ang mga lihim na dala niya. Pero imbis na magsalita, marahan siyang yumuko tinalikan nito sa noo. Magpahinga ka na. Bukas panibagong araw ulit. Kinaumagahan, mahamog pa sa labas. Pinuno ni Jessa ng maligamgam na tubig ang batya sa maliit na banyo. Inayos niya ang mga gamit. Sabon, tuwalya at malinis na damit. Maligo ka na? May hinahong tawag niya. Lumapit siya at marahang inalalayan tong maupo sa bangko. Tahimik siya habang binabasa ang katawan nito gamit ang tabo pero ramdam niyang pamumula ng pisngi niya habang dumudula sa mga palad niya sa balat nito. Lalo nang sinimulan niyang sabunin ang matipuno nitong dibdib. Umiwas siya ng tingin. Jessa, biglang sabi ni Santiago na may kasamang pilong ngiti. Pwede kang tumingin, hindi ako magagalit. Sigurado ako nakita mo ng lahat. Nalaki ang mga mata niya at kagad na umiwas ng tingin. Tumigil ka nga, pigil niyang sabi, sabay hagod ng mas mabilis ng sabon sa braso nito. Tumawa si Santiago, halatang natutuwa sa reaksyon niya. Namumula ka para tayong bagong kasal ulit. Hindi ako namumula, mabilis niyang tanggi, pero ramdam niyang nagiinit ang kanyang pisngi. Para makaiwas, sinabon niya na lang ang likod nito. Umiling-iling si Santiago, patuloy ang ngisi. Kung ganyan mo ko paliguan na araw-araw, baka ayaw ko nang gumaling. Kaso unfair. Ha? Bakit unfair? Kasi ako nakalimutan ko pati ang katawan mo. Baka naman, pwedeng makita. Sabayan mo na ako maligo. Tukso nito. Nahampas niya ito sa brasong may sugat kaya napaigik ito sa sakit. Nagtawanan sila. Nagtamang kanilang mga mata. Pinagpatuloy ni Jess ang pagpapaligo kay Santiago na hindi niya matawag sa pangalan.
Ayaw din naman niya itong tawaging Cyrus. Piniga niyang bimpot marahang pinunasan ng mukha nito. Saka napatingin sa mga mata nitong laging nakatitig sa kanya. Mabilis na dinampian niya ito ng halik sa labi upang iiwas sa mga mata. Sinaway niya ang sarili na hilinging sana'y hindi na ito makaalala pa. Gusto niya itong makasama habang buhay. Ngunit ang selfish naman nun, gusto niyang makabalik to sa dati nitong buhay kahit ang kahulugan nun ay ang pagkawala niya. Jessa, hawakan mo naman tong. Nito na may pilong ngiti sa labi. Ha? Hindi ka pa pwedeng makipag-anuhan? May mga bali pang buto mo tapos sugat. Ani ang pinamulahan ng pisngi at natuksong tumingin sa harapan nito. Hahawakan mo lang naman. Anitong nasa matang pakiusap. Nagpunta siya sa harap ni Santiago at lumuhod. At doon, pinagsaluhan nila ang init ng kanilang pagnanasa. O ayan, walang damage. Gumagana pa. Ani ang natatawa. Isa pa. Naku, hindi ka ba nasaktan? Medyo naging wild kanina yung. Gusto ko pa, gawin natin kambalang baby natin. Wala na siyang nagawa ng hilahin ito at muling hagkan. Hindi naging madali ang bawat araw. Si Santiago nakaupo palagi sa wheelchair pero pilit na natutong paandarin ng wheelchair na mag-isa. Tumutulong din ito sa malilit na gawaing bahay. Si Jessa halos walang oras sa sarili. Siyang nagluluto, nagpapaligo, nagbabantay ng gamot at pumapasok siya sa Aquino Group. Jessa, tawag ni Santiago isang hapon habang inaabot ang baso ng tubig. Hindi mo kailangan gawin ng lahat. Nakukonsensya ako. Dapat ako nag-aalaga sa'yo. Hindi ikaw sa akin. Ngumiti siya at umiling. Parte ng buhay mag-asawa to. Kapag malakas ka na, alam kong ikaw naman na mag-aalaga sa amin ng mga anak mo. Aniyang hindi mapigilan ng lungkot dahil alam niyang sa sandaling makaalala to, tsak na itatakwil silang mag-ina. Hinila siya ni Santiago palapit at marahang niyakap. Pangako, hindi lang ako babawi, mas lalo pa kitang mamahalin. Habang nakasubsob sa dibdib niya si Santiago, napapikit si Jessa. Gusto niya magpakulong sa yakap na yun kahit alam niyang may katapusan ng lahat. Pero sa ngayon, pinili niyang namnamin ang init at saya. Kahit na may takot pa rin siyang bumalik ang alaala nito sa isang iglap. Maingat na pinunasan niyang katawan ni Santiago gamit ang malambot na tuwalya. Nang matuyo na to, kinuha niyang malinis na damit at inihanda niya kanina. Nakafocus siya sa pagbibihis dito. Unang maluwag na puting t-shirt saka ang shorts. Dahan-dahan niyang sinuot para hindi masaktan ng sugatang balikat, braso, hita at paa nito. Tahimik lang si Santiago habang pinagmamasdan siya. Nang maisot ang huling botones, marahang inabot nito ang kamay niya. Jessa, mahina nitong bulong. Pwede mo ba akong yakapin? Natigilan siya, nalalaki ang mga mata. Ha? Ngumiti si Santiago. Nakapikit pa habang nakahilig sa sandalan ng upuan. Ikaw ang pampainit ko. Dahan-dahan siyang yumakap. Naramdaman ng bigat at init ng katawan nito laban sa kanya. Saglit lang yun pero para sa kanya, tumigil ang oras. Sa yakap na yun, ramdam niyang pananabik at pagtitiwala na isang lalaking walang maalala ngunit niloloko niya. Pagbitaw niya, ngumiti si Santiago. Salamat, asawa ko. Medyo na-awkward siya kaya kinuha niyang suklay at inayos ang buhok nito. Tara na, lumabas tayo at kumain ng hapunan. Sa kusina sabay silang naghapunan. Pinilit niya na gawing normal ang lahat. Nilagyan niya ng kanin ng plato ni Santiago habang ito naman ay sumusubok himayin ng isda pero nahirapan dahil sa sugatang braso. Ako na at baka nahihirapan ka, sabi niya sabay agaw sa tinidor. Mahal, hindi mo ba ako pagkakatiwalaan? Kaya ko to. Kung gusto mo matikman ng tinik, sige, ipilit mo, biro niya. Nagkatawanan sila at sa unang pagkakataon matapos ang lahat ng trahedya para silang totoong mag-asawa na may simpleng buhay pero masaya. At sa likod ng halakaka natigilan siya. Kung sana ganito na lang palagi. Sa labas, malakas ang patak ng ulan. Ang bawat buhos ay tila musika na pumupuno sa katahimikan ng maliit na bahay. Nasa isang kama sina Jess at Santiago. Nakahiga ito, nakatingin sa kisame habang si Jess ay nakatagilid, nakamasid sa kanyang muka na ngayon ay mas maayos kumpara sa mga araw na nasa ICU pa to. Jessa, mahinang boses ni Santiago. Halos natatabunan ng lakas ng ulan. Anong klaseng asawa ko sa'yo? Parang may bumara sa lalamunan niya. Sandali siyang natahimik.
Pilit inaalala mga totoong unang araw nila, ang malamig na tingin, ang mga pahirap, ang mga sakit na iniwan nito. Pero hindi yun ang dapat niyang ikwento ngayon. Huminga siya ng malalim at pinilit ngumiti. Maalaga ka, aniyang mabagal at maingat, mapagmahal, at laging iniisip ang ikakabuti ko. Nag-ibang ekspresyon ni Santiago, para bang nakahanap ng kasiguraduhan. Ngunit bago pa tuluyang lamunin ng bigat ang kanyang dibdib, biglang pumasok sa isip niyang kapilyahan. Ngumiti siya ng pakutya. At higit sa lahat, sobrang in love ka sa akin. Napakunot ang noon ni Santiago. Talaga? Oo naman, mabilis niyang tugon. Lahat ginagawa mo para sa akin, na hindi mo nga ako pinapahawakan ng kahit na ano. Ikaw ang naglilinis, naglalaba, naghuhugas ng pinggan, pati plancha ikaw din. Lahat ng tao sinasabing napakaswerte ko sa'yo. Tumingin si Santiago sa kanya, seryosong seryoso. Ganun ba? Spoiled ka pala sa akin. Natigilan siya pero nang makitang inosenteng anyo nito, halos matawa siya. Exactly, dagdag niya sabay lingon palayo para maitagong pilyang ngiti. Naniwala to, wala ni katiting na pagdududa sa mata ni Santiago. Dahan-dahan itong hinawakan ng kamay niya. Jessa, okay lang ba sa'yo ang ganitong buhay? Masyadong simple to. Pangako kapag magaling na ako, ay magdodoble kayod ako para itaguyod kayo ng anak natin. Huwag ka na munang mag-isip ng kung ano-ano sa ngayon. Magpagaling ka na muna. Mahaba pang oras mo para tuparin ang mga pangarap mo. Nawala ng kibo si Santiago. Tahimik na pinapakinggan nilang lagaslas ng ulan sa bubong. Nang biglang magsalita ito. Mahal, paano kita niligawan dati? Nanigas ang katawan niya. Hindi niya inasahan ng tanong. Sandali siyang napapikit. Pilit pinaghahanap ng kasagutan. Ngumiti siya ng pilit at sinimulan ang kwento. 2 taon mo akong niligawan, mahina niyang sabi. Nagpihit sa pagkakahiga si Santiago at nakatingin sa kanya. May halong pagtataka at pananabik. 2 taon? Ganun katagal? Oo, ganun ako kaganda. Ang dami ko kayong manliligaw, pagyayabang niya. Lahat ginawa mo, bawat linggo may bulaklak. At papuntahan mo ko sa bahay. May regalo ka tuwing mansari ng pagkakakilala natin. Kahit hindi pa kita sinasagot. Lagi mo kong sinusundo tinahatid. Umuulan man o tirik ang araw. Lagi mo akong nililibre ng pagkain. Kumislap ang mga mata ni Santiago. Talaga? Para bang kinikilig to sa kwento. Tumango siya. Ano ba itong pinagsasabi niya? Ang utak niya nagrereklamo. Pero ang labi niya tuloy-tuloy pa rin sa pagbuo ng istoryang kinuha niya lang sa mga drama at pelikulang napanood niya. Hindi ka sumuko, dagdag niya, nakangiti pa rin. At sa huli, naawa na rin ako sa lahat ng effort mo. Kaya sinagot na kita. Kaya pala mahal na mahal kita ngayon. Anitong nakangiti. Hindi siya makatingin kaya yumakap siya dito. Pilit niyang inawat ang sarili. Pinigilan ang bibig sa pagkakwento pa ng mga bagay na hindi naman nangyari. Nga pala, nasa ng cellphone ko. Gusto ko sanang makita. Baka may pictures at videos tayo doon o kahit na anong makakatulong sa alaala ko. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Nanlaki ang mata niya bago mabilis na bumawi ng ekspresyon. Nasira noong aksidente. Mabilis ng sagot. Hindi na nakita. Tumango si Santiago, may bahid ng lungkot. Sayang, pero pwede bang pahiram ng phone mo? Humarap ito sa kanya, may ngiti pa sa labi. Gusto kong i-check ang social media accounts ko. Baka makatulong sa akin kapag nakakita ko ng tungkol sa pagkatao ko. Nanlamig ang kamay niya, mabilis ang tibok ng puso niya. Paano na to? Hinawakan ni Jess ang cellphone niya na nakapatong sa mesa sa gilid ng kama. Nag-aalangan siyang abutin. Binalik ni Santiago ang tingin sa kanya. Ano bang pangalan ko sa Facebook? Cyrus Robles din ba? Tsak na friends tayo. Ramdam ni Jess ang pawis sa palad kahit na malamig ang panahon. Kinagat niyang labit niya lakas siya ng loob. Yung Facebook mo, yun lang naman ang ginagamit mong social media. Nahak at hindi na na-recover. Napatigil si Santiago. Nahak? Tumango siya, seryosong mukha. Oo, ilang linggo bago pa mangyaring aksidente. Hindi na rin natin na-recover. Kaya kahit hanapin natin ngayon, wala kang makikita. Tahimik si Santiago sandali. Parang nagpoproseso ng narinig. Kumunot ang noo pero kagad ding lumambot ang ekspresyon. Sayang, tsak na madami tayong alaala.
Baka sa mga mata ni Jess ang kaba, pero pinilit niyang ngumiti. Hindi mo na kailangang maalala sa social media. Nandito naman ako. Ikikwento ko lahat. Ngumiti si Santiago at inabot ang kamay niya. Jessa, kung nandyan ka, sapat na. Hindi ko na kailangan ng kung ano-ano pa. Napalunok siya, halos maluha sa bigat ng mga sinabi nito. Pero pinanatili niyang matatag ang ngiti habang mahigpit niyang hinawakan ang kamay nito. Matapos ang pag-uusap, hindi na binitawan ni Santiago ang kamay niya. Hinila niya ito palapit, halos parang ayaw ng pakawalan. Jessa, mahina niyang sabi, gusto kong makabawi agad sa'yo. Gusto kong ibigay sa inyo ng anak natin ang magandang buhay. Natawa siya ng mahina, pilit tinatagong pamimigat ng dibdib. Mahal, magpagaling ka na muna. Yun ang pinakamahalaga. Pero kumunot ang noon ng lalaki at mas lalo tong dumikit sa kanya. Okay, mahal ko. Payakap na lang. Napabuntong hininga siya at dahan-dahang humiga sa tabi nito. Agad siyang niyakap ni Santiago, mahigpit at puno ng lambing. Inamoy-amoy pa nitong buhok niya. Ganito lang pala kasimple ang kaligayahan. Bulong nito. Ikaw at ang anak natin. Tapos itong yakap na to. Wala na akong hihilingin pa. Napakasaya ko na. Naramdaman niyang init ng pisngi nito nang dumikit sa balikat niya. Para silang dalawang bagong kasal. Dapat niyang enjoy ang moment. Lalong humigpit ang yakap ni Santiago at ramdam niyang tibok ng puso nito laban sa kanya. Masarap sanang paniwalaan na totoo ang lahat at walang kasamang pangamba. Pero alam niyang pansamantala lamang ang mundong ito. Masilaw ng araw sa bintana nang magising si Jessa. Bago pa siya bumangon, naramdaman niya agad ang braso ni Santiago nakapulupot sa kanya. Saan ka pupunta? Bulong ni Santiago. Nakapikit pa pero mas lalo pang humigpit ang yakap. Santiago, magluluto lang ako ng almusal. Saka may pasok ako. Mahinang sagot niya. Pinipilit ko mawala. Ngunit para itong bata na ayaw pakawala ng paboritong unan. Wag na muna. 5 minuto pa. Gusto ko lang kitang yakapin. Napailing siya pero hindi maitagong ngiti. Kung palagi kang ganito, malamang matanggal ako sa trabaho dahil laging late. Bumukas sa mga mata nito, nakatitig sa kanya ng malambing. Okay lang, huwag ka nang pumasok. Dito na lang tayo sa bahay para magkasama tayo. Uy, need ko nang mag-work. Ani ang kinilitito. Natatawang sumukong lalaki. Saka dahan-dahan na bumitaw. Ngunit nang bumangon siya para pumunta sa kusina, sumunod din to gamit ang wheelchair. Mamaya lang dito ng nanay mo para may kasama ka, aniya, habang nagpiprito ng itlog. Paano ako makakapagpahinga kung hindi kita nakikita? Sagot nito, nakatingin lang habang nakasandalang baba sa palad. Parang may kulang kapag wala ka sa paningin ko. In love sa akin ng asawa ko natatawang biro niya. Oo nga feeling ko ginayuma mo ko. Natatawang nagpatuloy siya sa pagluluto. Ramdam ang malagkit na titig ni Santiago. Maagang dumating si Jessa sa opisina, dalang kaba at bigat ng responsibilidad. Nakasuot siya ng simpleng corporate suit. Pinatatag niya ang kanyang aura, kahit nang totoo, nanginginig ang tuhod niya. May kontratang dapat niyang masungkit ngayong araw. Nakaharap siya sa mahabang mesa. Puno ng mga kliyente at executive na pawang seryosong mukha. Ramdam niyang lamig ng aircon at ang bigat ng bawat matang nakatingin sa kanya. Isa itong kontratang bilyon ng halaga. Kung mabibigo siya, malaking dagok ito sa kumpanya at lalo lang siyang pagtatawanan bilang bagitong CEO. Ma'am Jessa, malamig na tawag ng head ng kliyente. Isang kilalang negosyante. Alam namin ang reputasyon ng Aquino Group, ngunit kayo po ay bago sa pamumuno. Wala pa kayo napatunayan sa industriya. Bakit naming pagkakatiwala sa inyong aming proyekto? Naramdaman niyang kaba, ngunit kagad siyang nakakita ng kumpiyansa sa mga mata ni Luther at Maya na nakaupo sa gilid. Kahit madalas mag-asaran, sabay silang tumulong maghanda ng presentation kahapon. Huminga siya ng malalim at nagsimulang magsalita. Tinutok ang remote at ipinakita ang slides na pinaghirapan nila ng ilang araw. Alam ko na marami pa akong hindi napapatunayan, panimula niya. Diretso at malinaw ang boses. Ngunit dala kong pangalan at legacy ng Aquino Group. Hindi po ako nandito para ipakitang kaya ko lang magmana. Narito ako para ipakita na kaya naming mag-innovate at mag-adapt sa bagong panahon. At aminin na natin, ibang alaga ng isang babae.
bagay na bagay sa nais niyong ipatayong railway station. Hindi ba't pagmamahal ang pundasyon ng pangarap na yun para sa founder ng Universal Railway Corporation? Nais ni Madam Caridad na makatulong sa lahat ng kabataan para sa mas madaling transportasyon bilang paggunita sa anak nitong nawala sa lumang istasyon ng tren na manghang-ilan sa hindi nakakaalam ng history ng Universal Corporation. Pinakita niya ng data ng inayos ni Luther, projection charts, market analysis, at practical strategies para gawing mas modern at eco-friendly ang project. Si Maya sa likod ay tumutulong sa pagpapalit ng slides at may mga dagdag na footnotes at images para mas madaling maintindihan ng kliyente. Habang nagsasalita siya, dahan-dahang nababawasan ng kaba. Ang bawat tanong ay sinasagot niya, hindi bilang bago, kundi bilang taong may malinaw na layunin. Makuha kaya nila ang kontrata? Grabe, ng mga kaganapan ngayon mga kasummer. Kitang-kita natin ang tapang ni Jessa, isang babaeng hinuhubog na matinding pagsubok sa gitna ng inggit ng mga taong nakapaligid sa kanya sa kumpanya at ang bigat ng lihim na dala niya para kay Santiago. Hindi niya piniling sumuko. Dito natin matututunan ang isang mahalagang aral. Ang pagmamahal hindi lang puro tamis. Minsan, ito ay ang pagtitiis at paggawa ng mga mahihirap na desisyon para sa ikakabuti ng taong mahal natin. Pero hanggang saan nga ba dadalhin ni Jess ang kanyang mga lihim? Sa oras na magbalik ang alaala ni Santiago, magiging sapat bang pagmamahal na pinadama niya ngayon para mapatawad siya? O tuluyan na itong magiging dahilan ng kanilang paghihiwalay? Salamat sa pagsama ninyo sa akin sa episode na to. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para hindi niyo mahuhuli ang susunod na tagpo. Ako si Miss Maria, hanggang sa muli.